So mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome to our Friday School. Tayo po ay tayong lahat as we pray. Purihin ka Panginoon for today sa inyo pong binigay sa amin na pribilehiyo para po mag-aaral ng inyong salita. Kailangan po namin gawin ito para po sa aming kagaguang espiritual, para makilala namin kayo mabuti, para ibigay ang pupuri sa inyo Panginoon sapagkat kayo nagagalak sa isang anak nyo na willing na mag-spend ng oras sa pakikinig at sa pag-aaral ng banal na kasulatan, sapagkat marami kaming pwedeng malaman sa inyo pong salita. Help us to become an effectual Bible student. Kayo rin po mag-ingat sa mga darating pa, and help us, O God, to give importance to this Bible doctrine class. Ipakita ng bawat isang commitment sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po'y nalulugod kung ang isang estudyante ay tunay nga nakikitaan ng commitment, ng katapatan sa pag-aaral, sapagkat ito po'y maging beneficial sa amin dahil we are on a daily spiritual battle, so we need to have an effectual Bible study. Tulad po ng aming pong gagawin. I-sanctify niyo po ang pag-aaral, tawad po sa amin. Hand, ang may taas sa araw nito, kasama po ng langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pupunta po tayo dun sa effectual Bible student. We are now down to week number 7. Page ano po? Pastor? Wait lang. Kasi nang ma-open ko siya. Dapat in-open ko na kanina.
Musisa. Okay, this time ang ating pong pag-aaralan is the sound rules of Bible interpretation. So dito makikita natin ang context, ang comparing scripture with scripture. Doctrine is built on the whole scripture, not in any proof text. So ayan yung mga bagay na titingnan natin today, then the rest will be discussed later on. So pag nakakita kayo ng isang verse, ang question is paano mo siya i-interpret. So pag meron kang alam na verse o memory verse or something na nabasa mo sa Bible, especially kung ikaw ay nagbabasa ng Bible everyday, ay paano mo siya i-interpret. So merong rules na isinet ang Bible, the Bible itself. So kumbaga yung rules na to ay nakita rin natin sa kanyang salita kung paano siya i-interpret. Okay? So, etong mga principles na to ay connected at interwoven. Ibig sabihin, magkakasama yung mga yan. They go together. So, titingnan natin ang way kung paano pag-aralan ng Bible in biblical perspective. Okay? So, sa actual Bible, pag meron kang actual na Bible, ang estudyante can better learn to envision the whole book para makita mo yung kabuuan ng Bible at makita mo rin yung individual parts of the Bible. So, ang Bible consists of how many books? 66. The Old Testament is 39 and then the New Testament is 27. So, ang daming books na dapat pag-aralan sa Bible. Ang tanong is, gaano katagal ba natin dapat pag-aralan? So, he can see exactly where it is located in the larger picture. So, may mga books na pwede natin gamitin like yung Strong's Concordance, yung Treasury of Scripture Knowledge, saka yung Bible Believers Commentary. So, nire-require natin yan sa mga estudyante para ito yung maging part to work harder at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Sabi dun sa Proverbs 2:4 which says, wisdom is found by those who seek it as silver and hid treasures. Para ka nagte-treasure hunt. So, inaalam mo kung saan makikita yung mga treasures na to. Okay? And 2 Timothy 2:15, sabi doon, study, which is necessary. In Greek word, it's ispodazo, na translated as endeavor, diligence, and labor. So, you endeavor yourself, you become diligent, and you labor. So, nagtatrabaho ka, pinagtatrabahuhan mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So, itong mga books na to can avoid yung tinatawag na distractions inherent na nakikita natin sa mga electronic devices. So, technology ay pwedeng maging hindrance para ikaw ay maging isang effectual Bible student. So, maganda na meron kang hard copy of the Bible,
hard copy of the other books na pwedeng beneficial sa'yo tulad ng Strong's Concordance, Bible Dictionary, and everything. Okay? So studies have shown that writing by hand has multiple benefits. So maganda na sinusulat natin yung ating pong napag-aaralan. Meron kang notepad, meron kang notebook, meron kang ballpen, at sinusulat mo kung ano yung napag-aralan mo on that particular day. Tulad ngayon. Okay? So, the rules of Bible interpretation. Number 1, the rules of Bible interpretation are based on the Bible's purpose. Ano ba yung purpose ng Bible? The purpose of the Bible is basically to reveal the truth. This is the revelation of what? The revelation of God in Christ. Amen. Ito yung binigay ng Panginoon sa atin, hindi para mag-serve as a puzzle. Hindi mag-serve as, alam mo yun, yung tama, merong sinabi in Jeremiah 29:29, Deuteronomy 29:29, the secret things belong to God. Pero there are secret things, pero whatever is written is the revelation. Etong mga, this Bible itself doesn't belong to the secret things. Whatever is written in the Bible is the revelation of God. Okay? At hindi ito hinahide. Ito ay nire-reveal at ito ay pinag-aaralan. Okay? So, intended siya to be a revelation, not a puzzle. It is intended to be a revelation to all men, all nations, all languages. Therefore, ginamit ng Diyos yung mga ordinary human languages and incorporated the normal rules of human language. Tandaan natin, ang KJV or King James Bible is the preserved Word of God. What is the inspired Word of God? It is the original translation, which is the Hebrew, Greek, and Aramaic. Okay? Ngayon, pinramis ng Diyos na ipipreserve niya ang kanyang salita. So, pinreserve niya by what do you call this? By translating them into human languages. Nang sa ganon, ay maintindihan natin ito. Okay? So, number 1 rule for Bible interpretation, the Bible must be interpreted by the rule of context. What is context? What do you mean by context? Nothing is more important than context. It is the first rule of sound Bible interpretation. Kaya pag ang isang preacher ay nagpipreach na siya out of context, is mali. May mali dun sa pagpipreach. Okay? Tandaan natin, mahalaga, ito yung number 1 na dapat nating malaman, yung context ng verse, context ng passage, context ng chapter, or yung context ng book. I will give you an example dun sa ating pong mastering the English Bible in Matthew. Pinoportray si Kristo as what? As God's King. Okay? So, pag titingnan natin yung kabuuan ng context ng Matthew, it is about Christ as King. So, may mga certain passages or verses or accounts na isinulat si Matthew that pertains to Jesus Christ as King. Okay? So, yung mga Kristiyano na hindi na doktrinahan, o yung mga Kristiyano na hindi naturuan, mga Kristiyano na hindi nabigyan ng chance na mag-aral ng salita ng Diyos, at saka yung mga Kristiyanong walang pakialam sa pag-aaral, nami-misinterpret nila ang Bible. Bakit? Kasi nami-misinterpret nila sa maling konteksto. Okay? I will give you an example, yung sabi ni Dr. Cloud sa 1 Corinthians 2:9. Pag binasa natin ang 1 Corinthians 2:9, but as it is written, even eye hath not seen or ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So pag ito lang ang kukunin mo na verse, ang iniisip ni Dr. Cloud, it pertains to the future things na hindi pa natin nakikita. Pero kapag binasa natin ang verse 10, sabi niya, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. So it is the Holy Spirit that reveals the actual revelation sa Bible, na siyang mag-guide sa atin into all truth, na
na sinasabi. Yan naman ang pangako ni Kristo, sabi, di ba? Doon sa John 16:13, part of our memory verse. Ano nga yung sabi doon? Nakalimutan na. John 3. John 3:16. John 3:16. Ha? Howbeit, when He, the Spirit of truth, has come, He shall guide you into all truth. Sige nga, Ate Leonie. Ay, whatsoever Whatsoever Last He in natin. that he shall speak, hear, that shall He also speak. Ano? Amen. that she speaks. Kaya mag-alala, pati ako. Yun yun, tabi tayo ha. Yun yung Lord. Howbeit, Kung when ano He, namin. the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. But whatsoever He shall hear, shall He that shall speak. He speak, and He will show you things to come. Okay? So, yeah. Tagal yung ginanong. Kung anong narinig siyang sabihin. So, hindi natin pwedeng i-ignore ang context. Okay? Mga false teachers, on the other hand, tinitwist nila ang verses. Naging out of context. Halimbawa, si Manalo, sinasabi niya na siya yung sugo from the Far East. Di ba? Pero sino bang sinasabi doon? Yung sugo. From Isaiah. From Jeremiah. Of course, the Messiah. Di ba? Tapos kinikilig niya na siyang sugo. That is a total blasphemy. Okay? Kasi na-out of context. Halimbawa, yung Romans 16:16. Ano yun? Wrong interpretation. Ate, wrong interpretation. Wala ka bang tulog? Ate, Para kasi Andy Okay. 16:16, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. So, kinuha niya to out of context. Kinuha niya yung pangalang the Iglesia ni Cristo. Binabati kayo ng Iglesia ni Cristo. So, kinuha niya yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Okay? Para palabasin na sila ang tunay na Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman sila naniniwala na si Cristo ay Diyos. That's right. Diba? Hindi sila naniniwala sa Trinity. Sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, pag namali ka ng context, ang false teacher kasi, yan ang tactic niyan. Okay? Babaguhin nila ang interpretasyon ng Bible. Okay? Ngayon, tayo na bilang isang Kristiyano, ang obligasyon natin is malaman talaga yung tunay na interpretasyon ng bawat verse of the Bible. Kaya pag mayroon kayong, halimbawa, ikaw ay nag-aaral at nagbabasa, bigla mo na lang naisip, ito pala ang sabi ng Bible. Pero out of context ka. Hindi ka man lang nag-search, hindi ka man lang humingi ng guidance, hindi ka man lang nagtanong, Pastor, tama po ba itong interpretation ko? Diba? So anyway, ano ba yung mga dapat tanungin para malaman mo yung context? So para makuha natin yung larger context, ang estudyante dapat tinatanong ang mga bagay na to. Number 1, who is the author? Sino ba ang author ng book? Sino ang author ng Matthew? Anong pangalan ni Matthew? Anong ibang pangalan ni Matthew? Levi, okay? Sino ang author ng James? Si Apostle James. Who is Apostle James? One of the 12 apostles. Who happens to be the half-brother of Jesus. Okay? So, yun yung author. Who is the author? To whom is the book written? Para kanino ba sinulat ang book? Kanino ba sinulat ang Book of Matthew? Sa mga Jews. Kanino sinulat ang Book of Luke? Sa Gentiles. Kanino sinulat ang Book of Mark? Kanino sinulat ang Book of John? Church. Church. How we eat. Church. Si Miss Howbeit na parang Correct talaga sa atin. Okay, sige. Okay, hindi nyo yan. So, what is the historical situation? What is the historical situation of the book
of ano tawag dito? Book of Daniel. Ha? Historically speaking, ano ang nangyari dun sa Book of Daniel? Kailan yun sinulat? Ano ba yung content nun? Sino ba yung mga nakapaloob doon? So historically, yung Book of Daniel is during the time of the captivity, what captivity? Under which empire? Babylonian captivity. Okay? How many years in Babylon? 70. 70 years. First Okay. 40, then 30 after. Binabi niya naman. Ayan, okay. Ganyan ang style ng mga false teachers. Okay? yung mga palusot ba? Ayan, okay? Dalawa na members. Okay, ayan. So, Magbago na tayo. magbigay tayo ng example ng ng context. Halimbawa ito, yung isang example. Consider Hebrews 10:38 to 39. So the larger context of Hebrews is to warn Jews. Okay? Meron tinatawag na larger context, meron tinatawag na specific context. Okay? In the larger context, kukunin mo yung context ng book, kukunin mo yung context nung sinasabi nung writer. So the larger context of Hebrews is to warn Jews who had professed faith in Christ but were in danger of turning back to Judaism because of persecution. So the author is warning of coming short of being saved, of coming close to salvation, and turning away. Okay? So, pag nalaman natin ang larger context at naintindihan natin to, merong susunod, yung immediate context. So, from a larger context into an immediate context. So, it must be examined. I-examine mo ngayon kung ano yung immediate context. So, examining the context requires paying attention yung mga tinatawag na conjunctions. Ano ba may mga conjunctions sa Tagalog? Ano ba yung conjunction? Panghalip na. Pandugtong ba yan? Pandugtong, di ba? Pandugtong. Ano yung mga pandugtong? Mga at, Kung. as ngunit, subalit, datapwat, sapagkat. Di ba? In English, mayroong tinatawag na therefore, wherefore, for, because, that, so that, nevertheless, what then? So, etong mga conjunction na to ay malaking part para makuha mo yung context. Kaya lahat ng every single word of the Bible is important. Even itong mga conjunction na to, kaya kapag ikaw nag-recite, huwag mong tatanggalin ng conjunction. Pag ikaw nag-memorize, huwag mong tatanggalin ng mga and, mga be, mga at, mga or. Lahat, every single word dapat is nakukuha natin. Kaya lang baka naman pag nag-memorize ka para kang barok. Wages, sin, death, eternal life. Wala na yung mga di ba? Baka mawawala yung context kapag ganun. So dapat memorize mo siya completely. Okay? Alright? For example, I'll give you an example. Hebrews 4:16. Ano nga Hebrews 4:16? Basahin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Okay? Ano pa susunod doon? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. By examining yung mga previous verses, okay? Makikita natin na pwede tayong lumapit dun sa trono ng Diyos dahil tayo ay mga tinatawag na tayo ay merong high priest. Sino ang high priest natin? Ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, maraming bagay tayong pwedeng malaman about Hebrews 4:16. It is about prayer. Pero, mas marami tayong malalaman pag nalaman mo ngayon yung whole context. So, kapag ikaw ay nag-devotion, pag ikaw ay nag-preach, ikaw ay nagturo, at kumuha ka ng isang passage, for example, Romans chapter 6, verse 23. Ano ba yon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ
our Lord. Yung gift na to is eternal life. Gift of God. Okay? Pero pag titingnan mo yung context ng buong chapter, it is about the newness of life. Kung paano lalakad ang isang Kristiyano na nakatanggap ng gift of eternal life. Okay? So, ganon. Merong mga verse na hindi stand alone. May mga verse na dapat para lalo mong maintindihan yung richness of the grace of God. You need to really dig into details of the context. It's mahalaga ang context. Number one rule, malaman mo ang context. Bakit mo kailangan malaman ang context? With your in relation to God. Bakit kailangan mo malaman ang context? Pag ikaw ay nag-aaral, for example, para malaman mo yung context, pasok sir. Wala akong sir. Pag malaman, dapat mong malaman ang context kasi pag nalaman mo yung context, alam mo kung ano yung pinangungusap ng Diyos sa'yo. Okay? At alam mo kung paano yung kaisipan ng writer. Bakit niya isinulat yun? Ganon nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. Di ba? So, context. Okay? So, context defines words. Words are defined by context. Words that are defined by context makes the Bible a self-interpreting book. Yan. So, para ma-interpret mo ang isang passage or isang text is kunin mo yung proper context. Ano yung dalawang context na dapat tingnan? From a larger context into an immediate context. Ano yung immediate context? Makukuha mo siya from a larger context. Pero paano mo makukuha ang larger context? Ano yung mga dapat mong tanungin? Tulad kanina. Ano yung mga tatanungin? Who is the author? Who is it written for? And what is the historical situation? Okay? These are the three basic questions na dapat nating malaman. Para malaman natin ang larger context, para malaman natin ang immediate context, punta muna tayo dun sa larger context. Kaya maganda na kapag ikaw ay nagtuturo at nagpipreach, kukunin mo muna ang context of what you are preaching about. Yes, kukuha ka ng isang text, pero dapat, itong text na to ay galing sa James. For example, James chapter, halimbawa, James 4:6. Ano sabi doon? But God resisteth the proud, therefore He saith, but God gives more grace, but He giveth more grace. Therefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Ano ba ang context ng James? Kanino ba isinulat ang book of James? Ganon. Tapos, sino ba si James? Pwede mo rin tanungin, ano ba ang experience ni James kay Jesus Christ? Hindi niyo ba alam na si James ay hindi ganun ka-active during the time of his apostleship with the Lord? Diba? Nagda-doubt pa nga siya eh. Pero nung time na namatay si Kristo at nabuhay na maguli, yon, doon na kumbaga na empower si James at doon siya naging isang magaling na pastor, isang matapat na pastor at isang naging martir para sa Panginoong Jesucristo. Tapos sinasabi niya, God resisteth the proud. Naging proud siya before kasi hindi siya naniniwala. Diba? O halimbawa, bigyan natin ng context ang 2 Timothy 3:17. 2 Timothy 3:17. Don't you see, do you think this is a stand-alone verse? Sabi dito, sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect, truly furnished, unto all good works. Where is the conjunction? Ano yung conjunction dito? Ano yung pandugtong dito na ginamit? That. Okay?
Pag sinabi mong that, para, kumbaga, merong preceding statement para mabuo yung verse 17. So, hindi mo pwedeng i-interpret ang verse 17 without taking verse 16. Okay? Sabi sa verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Para na sa ganon, ang lingkod ng Diyos may be perfect. Kasi kapag kukunin mo yung verse 17 as a single word, okay? Does this mean it is a sinlessly perfect? Pwede pala maging perfect ang isang Kristiyano? So the word is defined in the rest of the verse. Sabi ron, truly furnished unto all good works. So perfect, the definition of perfect in here is truly furnished unto all good works. Okay? Mahalaga, so ang pundasyon pala ng isang karakter, ng isang Kristiyano is what? Is ma-expose ka dun sa rebuke, sa reproof, sa correction at sa instruction na ibinibigay ng scriptures. At pag na-expose ka na sa bagay na yan, is ngayon mo malalaman kung paano ka mabuhay ng tama, then you can become perfect. Pero yung perfect na sinasabi dito is about maturity. To become mature in the faith, to be truly furnished unto all good works. Okay? Pag sinabi nating furnished, ano yung naiisip mo? Fully furnished. Furniture. Furnished with fire. Diba? You will come forth as gold. Amen. Sister Leonie. Okay? So, context explains difficulties. Pag alam mo yung context, maintindihan mo yung how, mahirap na i-explain, may explain mo na ngayon. Okay? For example, all things are lawful to me. Narinig niyo na ba to? All things are lawful to me. Ano ang ibig sabihin nito? Pag sinabi natin all things are lawful to me, ibig bang sabihin nito that the believer can do whatever he pleases? Kasi all things, lahat ng bagay ay lawful to me. Walang problema. Okay lang sa akin. I don't care. Okay? No rules. Hindi. Sinabi natin all things are lawful to me. Titingnan natin ngayon yung verse 13. It pertains to the eating of meat. Okay? The context is meat. Alright? Paul is not saying that all things are lawful in a general sense, but only that all things are lawful in a specific sense of diet. So, ang pinag-uusapan dito ay diet. So, Paul was no longer under what? Dietary restrictions of the law of Moses. We are no longer under the dietary restrictions of the Leviticus. Lahat tayo. Pwede na natin kainin ng lahat with thanksgiving, yung sinasabi ron. Pero, kailangan, kapag ganyan ang katuruan, yan ang context niyan, does it mean ba na lahat talaga ay pwede natin kainin? Huwag niyong tatanggalin din yung kung ano yung sinabi ng Bible sa ibang passages. Ano bang sabi ng Bible sa ating body? Our body is the temple of the Holy Ghost. Di ba? So kailangan pag-ingatan natin tong body na to. Kailangan itong body na to, kumbaga, ini-encourage din tayo ng Diyos na pansinin din natin yung ating diet for us to have to take care of our bodies as the temple of the Holy Ghost. Okay? So, kukuha ka ng context, pero don't neglect the entirety of the Bible. What the Bible
says in some parts of the books. Okay? So, sabi sa 2 Peter 1:20, sabi dito, no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Okay. Kaso ito ay nai-interpret in some ways. Meaning, the human authors of the Bible, hindi niya in-invent yung words niya. So verse 21, ibibigay niya yung pinaka-context ng verse 20. Na pag sinabing no prophecy of the scripture is of any private interpretation, dahil, ano sabi sa verse 21? But the holy men of God, sabi doon, 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Okay? So walang private interpretation dahil merong Holy Spirit na siya magbibigay sa atin ng tamang interpretation. Okay? Stop muna tayo dyan kasi wala na po tayong time. Hindi ko nang makalimutan. Tayo po ay manalangin. Let us pray. At po tayo bisitayo. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Kasi po ang bawat isa sa patuloy po namin pag-aaral ng inyong pong salita. Kasi rin po ang mamayang hapong pag-aaral at kailan po ang aming pong maitaas. Salamat Lord sa aming mga estudyanteng kapiling ko po ngayon. Kayo po mag-ingat, mag-bless sa bawat isa. Bigyan niyo po ng zeal, ng commitment, para po lalo pong mapalawig ang kaalaman po ng bawat isa. Kaya rin po mag-bless sa aming pong quiz today. In Jesus' name, Amen. Amen. Kala nyo ha? Ay. May quiz sila. Nung last Friday sa exhibition. May mga ballpen po kayo. Wala po. Minus 5 po yun, may walang ballpen. Pakibilin siya. Tingin-tingin sa isa-isa. Pero back to back po yan ha. And books. Ano bang lucky pen? Blue, pinks, or red? Meron ba akong pen? Pen yata ako. Yan, marami po doon, Pastor. Ayun. Pastor. Here, galing kay Kenly. Meron dyan? Meron, napakadami oh. Meron na kayong pen? Sino walang pen? Brad, may pen ka? Sino wala pang pen? Yes. Ha? Ito po. Try mo lang. Yes. Meron mo. Meron ako. Ipasa mo. Hindi, wala na po. Hello? Wala tayo ng principle. Make sure yung spelling nyo ay tama po sa ano ha, sa mga blended verses. Tapos na? Hindi, ano yan? Sobra. Wala akong mag-dapat. Hindi sa tayo Is so this a ticket? ano mo mamaya. Ayan na. Ay, isang page lang.